Hello guys, good day sa inyo lahat. What's up, what's up, what's up? Sir Paulo, ang musikerong teacher na laging positive na bakasyon. Nice! Oh guys, wala pa tayong gig, mamayang gabi pa. And bakasyon namin ngayon, kaya wala tayong ginagawa muna ngayon. Kaya for today's video, susubukan natin ang sikat na sikat ngayong Original Kangkong Chips by Josh Mojica. Yay! So, re-reviewin natin yung lasa nito and everything. Okay, so itong nakuha ko at in-order ko guys is isang set na, 4 na flavor. At feeling ko pang Christmas season lang tong style na to, itong box na to kasi naka-Christmas hat yung character nila. Okay, so yan. Re-reviewin natin simula dito sa boxing. So ngayon pa lang, sinasabi ko na, good. Maganda, maayos. Sealed. Okay? Maayos yung ano niya, hindi siya basta-bastang plastic at karton. And siguro medyo nalukot na dahil sa pagdi-deliver dito. Siyempre, pasa-pasa na yan. So, pero it's fine. So, ngayon, subukan na natin yung lasa at nasa loob. So, ano unahin natin? Feeling ko, unahin natin yung classic. Siyempre, yung original nila. Okay? Yung una-unahan ni Josh. Okay, shoutout sa'yo, Josh. You're the best. Bata-bata, pero a millionaire. Wow. So, game, maganda yung packaging. Sealed na sealed, makapal. And sa likod niya ay may mga nutrition facts. And basahin natin yung nakalagay dito. Sabi, made with love. So, you just have grabbed a pack of happiest chips owned by a 17-year-old boy, Josh Mojica. He crafted the product to perfection just inside his home. Panis. World's best kangkong chips made from locally sourced kangkong leaves. From the hands of our Filipino farmers, handcrafted leaf by leaf, now on your hands to enjoy. Sige nga, tingnan natin kung may enjoy talaga natin. So, nakakain na ako ng ibang mga kangkong chips, guys, lalo sa mga buffet. Pero, kalimitan kasi, pag matagal na, hindi na malutong. So, titignan natin to kung gaano ka-crunchy to. Let's start. Excited na ako. Yung classic muna, ha? Smell. First bite. Walang duda. Crunchy. Manutong pa rin siya. Sa lasa, regular snacks, chips, maayos. Mga nabibiling chichirya. So, pwede. Pwede na guys. Pero, I suggest, pwede yung lagyan ng suka. Okay, pwede yung isaw-saw sa suka. Nice one. This is the classic. So far, so good. Hapa. So, pwedeng ma-sealed. Okay, next guys. Isunod natin yung sour and cream. This one. Okay. Namis. Iba dun sa classic. At mas masarap sa classic. Galing malutong talaga Okay. Okay to. Okay to sa akin. Sour cream. And next natin tong cheese flavor, okay? So open it. There you go. Kailangan mo ng inuming matamis dito eh. Kahit tubig pwede na. Try natin cheese. Sarap, guys. Ito, okay na sa akin to. Dalawang flavored na yung okay sa akin. Okay din naman yung classic, pero regular snack, regular chichirya, parang ganun. Okay to. Okay, last dun sa box nila. Box na to is the salt and vinegar. Okay, let's try this.
salted vinegar. Yeah. Nasa dulo yung asim. Lahat ng flavored, masarap. Nakakauhaw. So, kailangan mo ng masarap na inamin dito. So, ayan, kumuha muna tayo ng tubig. Nakakauhaw. So, kailangan pag kumakain ka niyan, kailangan meron kang kasabay na panulak. Maganda kung matamis kasi nagko-contrast. Okay? Malasa, tapos matamis na inamin. Sarap, merienda style. Or movie time. Pwede yan sa mga movie time. Yun na nga guys, para sa akin, hindi na ako magkapaligoy-ligoy pa. Approve, masarap. Ang galing Ang galing ni Josh. Ang galing ng mga lasa. Regular na natitikman natin, pero yung mape-preserve mo ng ganyan kasarap at maayos at malutong na malutong, ang galing. And disclaimer guys, hindi po ako nag-endorse mismo nung product at wala pong nagpapa-endorse sa akin and wala rin nakalink sa akin na seller and reseller nitong kangkong chips o kahit anong business pa yan. This is private, gustong gusto ko lang talagang tikman at masubukan tong kangkong chips ni Josh Mojica and ma-share dito sa vlog ko. Okay? And meron na akong konting comment lang din kay Josh. Si Josh ay napaka-swerte, mapalad at napaka-the best nang nangyayari sa buhay niya ngayon. Sa ganyang age Pero, guys, sa mga makakapanood nito at nakakapanood sa kanya, kung napapanood niyo yung mga sinasabi niya, wag nating i-generalize, wag natin ilahat na pwedeng mangyayari yung lahat ng ginawa niya sa ibang tao. Okay, iba-iba yung level ng tao, iba-iba yung capacity, iba-iba yung status, iba-iba yung kapalaran na nakalatag sa kanila. So, doon tayo sa mga tama lang sinasabi ni Kuyang Josh na magsikap, trabaho, magsipag, pero wag tayo doon sa hindi mo kailangan ng diploma, na money can't buy happiness. You know that? Iba-iba. May mga points siya, may mga tama sa sinasabi niya, pero hindi siya 100% na dapat pinapakinggan ng karamihan, lalo na ng mga kabataan ngayon. I'm a teacher. Gusto kong sabihin sa mga estudyante ko na importante pa rin na magkaroon ng diploma. Ang merong pinag-aralan, ang pumapasok sa school, hanggang sa matapos niya lahat ng ginagawa sa schooling at makagraduate. And next to that is, dumuskarte na. Okay, maraming pwedeng mangyari sa buhay ng isang tao. Kaya wag nating ilalahat yung mga nababanggit ni Josh. Kasi hindi lahat magiging akma, hindi lahat swak ng sinasabi dun sa iisang tao. Lalo sa mga kabataan ngayon. I'm not really against him kasi napakagaling niya talaga. Sobrang galing niya lalo dito sa product niyang to. Ang sarap. Tapos napalago niya. Marami pa siya natutulungan. Mga empleyado at pamilya niya. Sa ganyang age nga, siguro dala pa rin ng kabataan, experience, dala pa rin ng pagiging bagito. Kaya yung bitaw ng mga salita niya, hindi pa ganun kapulido, hindi pa ganun kasakto, hindi pa ganun ka-target. Halimbawa na lang, napakadami kong estudyante na nagne-negosyo na ngayon. At matagal ng panahon na nagne-negosyo hanggang ngayon, yung level nila, same pa din. So, ibig sabihin, hindi siya ganung kapalad katulad ng nangyari kay Josh. Okay, so yun. So kailangan nilang mag-aral, kailangan nilang magkaroon ng diploma para meron silang bala. So bukod sa nagnenegosyo ka na nga, meron ka pang diploma, paano pag pinagsabay mo pa yun? Di ba mas maganda? Para sa kanya dahil umangat na siya, pwede nang hindi siya mag-aral o hindi siya makakuha ng diploma. Pero guys, alam nyo ba? Pag yan nagkaroon pa ng analyzation at nag-mature pa ng konti, kukuha din yan ng diploma. Mag-aaral pa rin yan. Siyempre, businessman na siya. CEO siya. Kailangan mas madagdagan yung knowledge niya. Kailangan meron siyang matapos na connected dun sa ginagawa niyang business, di ba? So, nasasabi niya lang nga yan dahil nga medyo bagito pa siya. Pero, hindi ko sinasabing mali siya. Hindi ko rin sinasabing tama siya, 100%. May nilulugaran lang yung mga nasasabi niya at sinasabi niya. So, may isip niyan in the future. Yun nga, bottom line guys, hanga ako sa kanya. Ang galing niya. Ang galing-galing niya. So, gayahin natin siya dun sa pagsisipag at pagiging focus sa ginagawang goal. Pero, huwag niyong kakalimutan yung mga dapat niyong gawin, especially pag-aaral, diploma, makagraduate, and sunod-sunod na yan, dumiskarte ka na habang may diploma ka. So, paano? Tapos na tayo guys. Na-review ko na and meron pa ako na stock ng kakong chips na pwede ko pang kainin habang nanonood ako ng Netflix o habang nakatambay kami. Okay, so guys, maraming salamat sa pag-tune in dito sa aking vlog na review style. Walang music, walang teaching, review style. Okay, taong bahay tayo ngayon. So guys, please follow and subscribe to my YouTube account
And sa Facebook ko, sa mga hindi pa nagpa-follow dyan, follow nyo na ako guys. And gagawa tayo ng marami pang masasayang vlogs. Okay? Maraming salamat ulit. Merry Christmas and a Happy New Year!